may isang elemento sa business na kapag itong elemento na to ay wala, kahit anong software na gawin mo, o anong software na ipagawa mo or gamitin mo, magiging useless at nararamdaman mo pa rin ang hirap at hindi nakakatulong sa'yo ang kahit na anumang tools or pwede mong gamitin para mas mapabilis yung workflow mo. At pag-usapan natin yan yung anong pinaka-elemento na yan. At papaintindi ko sa inyo yung mga kwento na mga na-experience ko patungkol sa mga bagay na yan. Hi, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle at may 4 na taon akong experience sa pagtulong sa mga business sa larangan ng software at accounting. Before tayo magsimula, ikikwento ko muna sa inyo ang aking isa sa mga pinakaunang client as a VA bookkeeper. Nung ako po yung nagsisimula, ang aking pong naging unang kliyente sa aking QuickBooks Online na accounting software na nalalaman ay isang US-based company na real estate. At ang setup nito ay real estate company siya. Isang tao lang siya, yung may-ari, siya yung manager, siya yung purchaser, siya yung operation in charge, siya lahat. Kaya bali parang one-man company siya. And then may isang executive siyang naka-onsite din. So yan yung secretary niya. Nung na-hire ako sa kanya, meron na siyang accounting software na ginagamit, ang QuickBooks Online. Hinire niya ako as a bookkeeper. Ang trabaho ko as a bookkeeper nun ay ako yung mag-sort ng lahat ng income and expenses at masegregate yung profitability and asset value kung magkano na yung mga nagastos niya sa mga bahay na binibuild niya. Kasi ang isa sa mga business niya ay build and sell. Yung build and sell po kasi ito yung bibili ka ng murang bahay tapos aayusin mo lahat ng mga nagastos mo, labor, materials, utility, insurance, taxes, within the period na inayos mo siya, nililiko mo yan, nire-record yan lahat para malaman mo kung ano yung total plus magkano yung bili mo sa lupa at bahay at i-add mo yun yung magiging asset value niya. At based doon ka magde-decide kung ano magiging presyo sa pagbenta mo nun. So, para makapagtubo ka, magkaroon ka ng capital gains. Yun yung business ng aking pinakaunang client. Na ito yung problema. Napaka-watak-watak namin. Talagang literal. Wala kaming coordination, wala kaming synchronized na file na tinututukan, wala siyang binibigay sa akin ng resibo, wala siyang binibigay sa akin ng lahat. Ang meron lang ako ay mga bank statement. Ang mga bank statement naman, ang nakalagay lang dyan, mga memo at amount. Yung memo yung description ng transaction, tapos amount. Minsan pa, hindi mo pa alam kung ano yung nasan galing o ano binayaran o nasan napunta yung mga funds sa mga bank na yon. At same with the credit cards. Ang kayang-kaya mo lang talagang i-categorize o kakayang hulaan sa mga credit cards or bank, yung mga masasearch lang sa description. For example, pagkain yan, restaurant yan, o kahit materials, mahirap yung materials kasi marami siyang property na inaasikaso. So meaning, kapag hindi ko alam kung anong property niya ginastos yung mga material na yon sa bangko sa credit card niya, hindi ko pa rin mare-record ng tama kung saan ko siya ilalagay na property, kung saan siya nagastos yon. Kaya wala kaming coordination. Ang bagal niya mag-reply, lagi siyang busy, hindi siya natatawagan, late din siya magbayad sa akin. Talagang wasak na wasak. And every time na magmi-meeting kami, ang ginagawa ko ganito. Lahat ng mga pending transactions na hindi ko talaga sure, hindi ko alam kung paano ko aayusin, kung paano ko ilagay sa accounting system namin. Ang ginagawa ko, kino-consolidate ko lahat yan sa isang Excel file. At sa sobrang dami, tumatatak ng libong transaction na hindi namin alam kung saan ilalagay. Hindi ko alam personally kasi walang resibo, walang basihan. Hanggang sa nagsabi siya, ang trabaho mo lang is ganito. Ba't hindi mo magawa? Ba't ang dami pa rin pending na transaction? Pina-explain ko sa kanya, boss, hindi mo naman kasi sinabi sa akin, wala naman tayong perfect system, wala naman tayong system na kapag ito yung ginamit mong card sa itong property to, yan yung masasuggest ko sa'yo. Kung card na to, ito sa property na to, kay bale, ang gagawin natin, isang card, isang property. Yun yung suggestion ko sa'yo para hindi na ako tanong ng tanong sa'yo. Alam ko na pag credit card na to, ito sa property na to talaga to nakatoka. So pag bibili ka ng materials, pag ito yung card ginamit mo, automatic na akong mag-conclude na itong property yan. Kapag mga bank transfer naman, hindi ko sinasuggest na magbabangko ka. Kasi hindi ko malalaman kasi wasak-wasak yan. Ang suggestion ko, lahat ng mga payments ay dapat credit card sa materials. And kapag mga labor naman, i-check mo boss. Tapos lagyan mo ng note dun sa check kung anong property na labor cost yun para makita ko at ma-account ko ng tama sa ating accounting software. Sabi niya, that's a good suggestion actually. So execute natin yan. Alam nyo, nawala na lang ako dun sa company na yon, hindi na-execute yung sinuggest ko sa kanya. Kasi wala talaga siyang kahit anong gawin natin, kahit anong gawin ko, hindi talaga naayos kasi walang coordination. At nawala na lang ako dun kasi hindi niya na ako pinapansin, nagsisin na lang siya, hindi na rin siya magsin sa akin sa mga messages ko, at hindi na rin siya nagbabayad sa akin. So, dahil unang client ko yon, pinagtiisan ko ng mga ilang buwan, nagtatrabaho pa rin ako kahit walang sahod, follow up lang ako
ako ng follow-up sa kanya kasi pinagpraktisan ko lang yung books niya. At hanggang sa nag-depart na ako, nag-formally depart na ako sa kanya kasi yun yung reason. At pagkaalis ko, mga ilang months pa bago ko nagka-client. At na-realize ko habang nagmumuni-muni ako, nagre-reflect ako sa aking mga nangyari sa client na yon. Napag-realize ko na hindi sapat na may accounting ka. Hindi sapat yung mga automation. Hindi sapat yung nakakonect yung bangko or credit card mo sa accounting software mo. Hindi sapat na naka-automated yung paglabas ng mga transaksyon at lalong hindi sapat kapag gagamitan ng automation ng walang basihan. Na-realize ko, makinig po kayo mga business owners, makinig din po kayo mga VA bookkeepers o sa mga system specialist dyan. Napag-realize ko na hindi pwedeng mawala ang process. Habang nagmumuni-muni ako na wala pa akong client, na nagre-reflect talaga ako, ano naging problema dun? Kahit obvious yung problema, gusto ko malaman yung ugat. Tinanong ko na, umabot na ako sa puntong, bakit yung mga businesses dati wala namang mga system, pero bakit gumagana? Wala namang mga software yon. Bakit yung mga kingdom dati, mga gobyerno dati, wala naman silang mga software at wala naman silang proper na computer para mapagana yung kaharian nila o yung mga entity nila. At habang ina-analyze ko, aral ako ng aral about sa mga business, aral ako about sa VA bookkeeping, napag-realize ko, pumitik din sa utak ko isang araw na magkadugtong pala ang procedure, process, at system. Pwede ka kasing magkaroon ng process, procedure, system kahit wala kang software. Ang software, ine-enhance lang nito yung current na process, procedure, at system mo. Kaya kung wala kang system, wala kang tamang process, wala kang tamang procedure, useless ang software. Kaya, pinipili ko na ngayon kung sino yung mga makakatrabaho ko. Kasi kahit walang software yung company na yan, pero pag may procedure, may process, o may system, napaka-basic sa akin yan nagawa ng software. Kahit na gagawa pa tayo ng bago, napaka-basic sa akin yan. Kapag maintindihan ko lang yung process, procedure, at system mo, yun yan, kahit hindi perfecto, meron lang tayong basihan, meron lang tayong accountability, meron lang tayong mga trigger, mga starting point, tsaka final input. Mga meron lang ganun kung sino nakatoka sa department na to, anong ginagawa nyo pag may na-receive kayong request, anong gagawin nyo pag i-fulfill nyo na yung request, sa mga simple mga bagay na kahit manual, pero may system kayo, may procedure kayo, yun, napakadaling gawan ng software nun. Na-realize ko sa mga kapwa ko VA bookkeeper at sa mga business owners dyan, napag-realize ko na useless yung nag-shortcut kayo ng AI. Useless yung nag-shortcut kayo ng mga accounting software. Useless yung naghahanap kayo ng mga POS, mga bullshit dyan. Useless yan lahat. Kapag ikaw mismo as may-ari ng negosyo, ikaw mismo as an entrepreneur, hindi mo na-establish yung pagkakasunod-sunod, process, procedure, and system ng iyong business. Kahit hindi kasi perpekto yan, pero pag alam mo o may na-establish kang system dyan na kahit hindi perpekto, pero nagkakasunod-sunod, nagkakadugtong-dugtong per department, per process, napakadali at napaka-smooth na lang yan is software. Bakit ko ba sinishare to sa inyo? Kasi marami kasi mga nabubudol, sa mga nagbibentang software dyan, na ito yung solusyon sa problema nyo. Hindi. Yung software is part only of the solution. The actual solution is the combination of both. The combination of process, procedure, system, and software. Pwede nga walang software basta meron ka nung mga basic na mga prerequisite. Kasi gumagana nga ang mga businesses dati nang walang mga ganyan. Papel, ballpen, bato, o kahit anong bookkeeping system nila dati, basta may system. Gumagana yan kahit walang software. Naniniwala ako na hindi mo kailangan ng software talaga, especially pag sa pagsisimula. Kailangan mo lang malaman yung cycle ng business mo at magawan mo ito ng mga basic fundamentals na system, process, and procedure. Ayos, malinaw na sa atin ngayon na kahit anong gastos mo dyan, gumastos ka ba ng milyon dyan sa mga software na yan, kung wala ka namang process, lalamunin ka ng sarili mong business. Dapat tayo yung magkocontrol sa system para di tayo malamon ng mismong sistema. Kaya doon tayo na kahit na may software, di natin alam kung sino yung accountable sa trabaho na yan, di natin alam kung ano yung process sa specific na task na yan, kasi kahit may software tayo, kasi kahit anong designate mo dyan, pag walang established na system, useless, bullshit, basura. Kaya establish nyo muna yung inyong mga system at comment down naman kayo dyan kung ano yung mga pinapa-implement nyong manual or basic system, procedure, or process sa business nyo. Alam ko may natutunan kayo sa video na to. Don't forget na mag-like, comment, and subscribe, and mag-join po kayo sa ating Discord community. Nasa comment section or sa description lang po sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli at huwag kalimutan na ang faith without action is fiction.